I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again mga be. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello people and syempre guys, meron tayong upload videos, updates. Agay. Oh, nakikita nyo yung nakikita ko. Siguro kilala nyo ito, 'di ba? Ito po yung ano ba ito? Spokesperson ba ito ni Garutay? Si Powa. Oh. Ang sinabi po dito mga kababayan, basahin po natin, sabi ng One News. Oh. Ayan. 5 executive of the Department of Education DepEd have resigned, according to DepEd Undersecretary and Chief of Staff Michael Powa. Oh, Undersecretary pala yan si Powa. Ay sabi dito tuloy, this include himself, Undersecretary for Administration Nolasco, ang Mimpin, Assistant Secretary Sunshine Paharda, Assistant Secretary for Procurement Reynolds Monsayak, and Assistant Secretary for Administration T. Baluyan. Agay. I think it is only appropriate to give the incoming Secretary of Education, Ex-Secretary Angara, and free hand to choose the people that will form part of his team, Powa said. Tama naman siya. This resignation will take effect on July 19, the same date as a Vice President and outgoing Education Secretary Sara Duterte departure from the agency. Senator Sani Angara is set to take on the role of Education Secretary this week after Duterte resigned on July 9. O, kahapon po yan, ano? So, nag-resign na sila, mga bes. Dapat lang kasi, ang bagong administrasyon kasi, dapat palitan ang mga undersecretary, mga staff. Ano na po yan? Kumbaga, hindi na nabago. Gano'n naman talaga ang kalakaran, di ba? Siyempre, bago ang secretary ng DepEd, dapat bago din ang kanyang ang kanyang mga staff, no? At depende naman yun kay Secretary Angara kung ito po ay pananatilihin niya sa pwesto ang mga ito. Pero dahil dito nag-resign sila, di wala nang problema doon, no? Wag niyo nang bigyan ng issue. Kasi sa bawat administrasyon ng bawat sektor or ahensya ng gobyerno, nagpapalit talaga ng mga tao 'yan. 'Di ba? Tapos kayo naman, bibigyan niyo na naman ng issue. Ito mahilig kasi maggawa ng istoryahe itong mga DDS na ito Huwag kayong maniniwala mga kababayan ito sa mga nagpapakalat ng fake news, lalo na yung mga SMNI. Ay grabe ang mga fake news na pinapakalat nila. Akala mo totoo. Pag BO ka, mapapaniwala ka nila, pero magiging maingat sa mga pinanood nyo laban doon sa mga station nila. Lalo na yung mga vloggers ng guys, mga vloggers ni Dogas. Nako, matindi yan pag nagpakalat ng fake news. Wala naman maniniwala sa kanila kasi wala namang katotohanan yung mga binabalita nila. Mga lang yun, mga BO ng mga DDS lang ang naniniwala sa kanila. Kasi wala nang katotohanan. Tingnan nyo yung mga binabalita nila. Puro sa gobyerno. Puro sa Pangulong Marcos Jr. Wala nang iba silang binalita, kundi si Pangulong Marcos Jr. Araw-araw yan. Kundi ang Marcos administration ng kanilang binabalita. Walang humpay yan, kundi si Pangulong Marcos Jr. lang. Wala na sila ibang binalita. Ginagawa nila yan para makuha ang simpatya ng buong ang sambayanang Pilipino. Pero hindi nila kayang tibagin ang Marcos admin. As long as na nagtatrabaho ng maayos, magandang performance ang Pangulo, ginagampanan niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas, ang maganda ang daloy ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Despite of sa mga bilihin dito ngayon ay mahal, konti, no? Ay natural lang po yan, nasa global crisis tayo. Hindi tayo pwedeng bumalik sa 1960s or 70s, mura ang mga bilihin ngayon, noon. Kaya ikumpara mo ngayon, nasa new generation tayo. Di ganun talaga swerte natin dahil ang mga bilihin pa natin hindi gaano kamahalan yung mga kumbaga overall na bilihin. Yung mga pangunahin lang. Kasi nga mahal ang langis sa global market. Ganun lang po kasimple yun. 'Di ba? Reklamo kayo ng reklamo, magtrabaho kayo. Bawal tamad. Maghanap kayo ng mga extra job nyo. Hindi araw-araw lahat may ayuda. Ang ayuda, yan ay
tulong yan sa mga sa pag mayroong mga sakuna, katulad ng El Nino, o mga baha. Ganun lang, doon mo makikita lang ang ayuda. Pero yung araw-araw, wala. At kung mayroong maitulong man ang gobyerno tulad ng AKAP, yan po ay para sa mga maralita na kulang ang kita. Ganun lang kasimple po yun. Palawakin nyo yung mga utak nyo, hindi yung puro one direction lang. Marunong kayo dapat mag-research. Ganyan mga utak dilis. Kunting lang, ipalakihin nila. Tapos gawan nila ng fake news. Biro mo, sino bang maniniwala sa kanila? Yan ba'y makatotohanan? Ang mga Pilipino, matatalino. Alam nila ang mali at tama. Except lang yung mga may sayad sa utak. Tulad ni Badoy, sabi niya daw, may 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 diferensya daw si Pangulong Marcos Jr. Saan kayo makakita? Ito si Badoy, alam niyo, napaka-badoy yung mga sinasabi niya. Walang katotohanan, doktor pa naman din, 'di ba? Siya ang may sayad, mga kababayan. So, yan lang po ang aking pinaka-latest update sa inyo. Okay lang 'yun, mag-resign sila. Dapat sumabay na lang sila kay Sara. Hinintay pa nilang hey, alam na siguro nila natatanggalin sila, kaya inunahan na nila si Secretary Angara. So yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Ako wala akong masasabi kasi natural lang po yan. Pag nagpalit ng bagong administrasyon, dapat magpalit din ng tao. Ganun lang kasimple. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.